we only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. So, now, how long? 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. The funding will be available whenever the schedule requires it. It is a good afternoon for coming together to remember the victims of Yolanda. I have the honor to introduce to you the man who 3 years ago, on November 10, 2 days after Yolanda devastated the country, particularly Regions 8 and 6, this man sent a convoy of medical teams that included 20 doctors, 20 nurses, and 40 relief workers to help in the massive search and rescue operation. Huminto sa pagkauna-una to. Pagkarami-raming salamat sa Diyos, si Duterte unang dumating sa Leyte. Willing to sacrifice his presidency, his honor, and his life to bring about genuine change in the country, President Rodrigo Cadigong Duterte. Yes, Rosalie, go ahead. Good evening, Darlene. 205,000 beneficiaries who were victims of Typhoon Yolanda will avail the free house and conditional grant of lot of the government under the Duterte administration. This was the announcement President Rodrigo Duterte made before he ended his speech for the first housing summit of the National Housing Authority he attended under his administration. The livelihood and educational programs of the Duterte administration have improved the way of living in the province of Leyte. This according to Leyte Governor Leopoldo Dominico Petilla, stressing that the number of malnourished children in the province has diminished, the reason why the number of enrollees went up. Several parents were also given livelihood, which pushed down the poverty rate in the province. The official also shared what he thinks the most impactful legacy of the current administration is. Ganon ang nakikita ko sa mga tao sa Leyte. Diba? Tumaas ang pagmamahal nila sa bansa mahal ang pagmamahal nila sa province. So I think that is the most important legacy na maiiwanan ng isang leader na katulad ni President Duterte. Ngayon, gumawa ng hakbang ang pamahalaan para maprotektahan ang mga mamamayan sa mga malalakas na alon at
sa naluyong na dala ng bagyo. Ito ang Tide Embankment Project o mas kilala sa tawag na The Great Wall of Leyte. Hey, what's up guys? Tara, samahan niyo akong It's been 8 years, left thousands dead and millions homeless. But Tacloban City Vice Mayor Jerry Yaucasin laments housing for Yolanda survivors is still a problem. Sayang naman yung pondo, no? I think billion yan for 15 housing units na commitment ng NHA. And later on, you'll find out na 8 years after, marami pa rin no? na hindi tinitirahan no? Yung mga pabahay. Mayroon pa rin, hindi pa tapos. Mayroon naman walang itsura na, wala na yung mga jalousies, walang pintuan, then walang master list. No? Kung at the time of Super Typhoon Yolanda, dapat may lista na kung sino talaga natin bibigyan, sino talaga yung beneficiary. Hindi yung ngayon, after 8 years, kung sinong, sabi nga nilang, kung sinong mas malapit, sinong kilala, yun ang nabibigyan ng pabahay. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Kaya noong November 8, 2013, si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabak sa atin. Yun ang malasakit. Sa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. Si President Rodrigo Duterte nga after 2 days na siya, nagdala siya kay siya pod igkasi nga taga Leyte. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors og mga relief goods. Sa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. Mula third day ng Yolanda, nandito ka, walang mintis yung tulong nyo. Sa totoo lang po, kung hindi po sa tulong ninyo, hindi kami makabangon dito. Sa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. That he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the Typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobano, ng mga Waray, na talagang noong pa, hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao. Pero pumunta siya ron siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan yon. At panay ang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanya, sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita.